Recording. Yes, live and direct. Teka, wala muna to. Sarap magka-guest ng chicks dito sa bahay mo, Jia. Si Rizel kaya. Oo nga. Meron akong mga naiisip na pwede. Pero mas pabor si Rizel sa amin kasi mas malapit siya dun eh. Oo nga. O game, eto na. And 1, 2, 3. This is the Powerful Comics Man, Gerald Dorado with Chris Bacula Podcast. So Sound Podcast. Muling nagbabalik from the shadows, the darkness. From the light. From the shadows to the light. Ano ba yung quote na yun, bro? Yung sinasabi mo sa akin kanina, yung the darkness. You have to embrace your darkness. Yun yung galing dun sa pinag-usapan natin kanina kay na sinabi ni Jordan Peterson na quote ni Carl Jung. What's his face? Carl Jung. Si Carl Jung. Yun yung parang basta philosopher yun na embrace the darkness. Actually para siyang Jordan Peterson noong 30s at 1930s 30s and 40s basta after the war, mga ganyan. So hindi pa uso podcast. Pero may may mga TV na noon. So may mapapanood ka ng mga interviews niya. Nabuhay siya hanggang 70s, 1970s mga ganun. So marami na pala mga intellect simula nung araw, di ba? Kasi parang you would think ang mga pag sinabi mong philosopher, mga galing sina Socrates, di ba? Plato, mga tambay ng lansangan, mga putang ina. Ayan sina Karl Marx, di ba? Marxist. So ngayon yung sina Jordan Peterson, yan mga bagong yan. Parang considered as one of the greatest philosophers of our time. Kaso ngayon bro, in our country, itong si Bugoy na Koykoy ang what we have. Yun yung sinasabi ko na na dun sa previous episode, medyo hindi ko na kumpleto yung thought na yun. Kumpletoin natin ngayon. Sige. Ano siya, dahil itong mga katulad nga na Bugoy, nung mga kasama niya, dahil wala tayong actual na mga learned men and women, 'di ba, na taking up the mantle. Kumbaga parang there's a niche na walang nag-occupy. Parang kailangan yun eh. Tama. Kailangan yung niche na parang philosopher ka nung bansa, 'di ba, ng isang a group of people that could tawag dito influence. Yeah, influence or enunciate things na mga intellectual ideas ng kultura natin, ng ating mga values, 'di ba? Kasi ngayon ang Pilipinas parang battleground ng mga values, iniiba nila yung values natin eh. Paunti-unti. Oo, 'di ba? Ganun. So walang nagde-defend ng values natin, wala ding explain kung bakit kailangan nating palitan. Kung kailangan mong palitan, 'di ba? Pinapalitan nila yung mga values natin eh. Like marriage. 'di ba? Sa marriage, 'di ba? Mamaya natin ito. So like marriage, like sa LGBT o kaya yung mga doon sa mga influencers, pinapalitan nila pero hindi nila na-explain bakit kailangan palitan. Tama. 'Di ba? Parang palitan lang natin. 'Di ba? Hindi natin alam kung bakit. Bakit mali 'yan? Bakit tama 'to? 'Di ba? So, yung mga reasons nila hindi naman talaga yun yung reason kung bakit So, kaya kailangan na mayroong magpaliwanag eh. And both sides should have people who can tawag doon, explain kung ano talaga yun. Di ba, philosophically na may intindihan ng mga tao. Tama. And hindi lang philosophically, backed with research. Kumbaga, meron kang may tawag doon kaalaman talaga or solid na foundation, mga
facts. Experience, saka knowledge, saka yung credibility na ipahayag ito. Hindi ka parang salesman kasi itong sila Bugoy na Koykoy, wala silang pinagkaiba sa mga salesman sa mall. Yung mga nagbebenta ng kung ano, ng kutsilyo. Minsan nga hindi mo na alam kung talaga bang yun yung feature ng kutsilyo. Ma'am, ito yung kutsilyo ko, sharp siya, kahit ano pwedeng hiwain. Parang talaga, kahit ano pwedeng hiwain. Para siyang ganun, di ba? Kasi lagyan mo ng mic yung isang taong ngawa ng similar ng salesman sa mall, you have Bugoy na Koykoy. Na wala man lang, pag pinakinggan mo talaga in-depth. Kaya ako nasabi to, bro, alam mo bakit? Bakit? Nung nag-real estate ako, hindi ko alam yung mga sukat ng lupa, yung square meters. Tapos sabi ng sales director ko, hindi naman din alam ng mga kliyente yan eh. Kung meron man parang bihira, ano ba, yung magbebenta mo ba, mga architect, mga engineer, hindi naman eh. So hulaan mo lang minsan yung square meters. Sabi mo 120 square meters, yung tansyahan lang, bro. Pag sasalita ka na ng salita, mukha kang intelihente, lagyan mo ng command, pitch, lagyan mo ng magandang tone ng voice, tangina pre, basta presyo lang. Yun lang sabihin mo. Wala na nang, tas may confidence. Kasi sabi ko, tangina bullshit yun eh. Wala akong alam sa product ko. Huhulaan ko lang. Tas ganyan ko ito bumili ng condo. So parang feeling ko ito yung pinagsasabi ng mga walang yan to sa clip na ito. Yun yung 'di ba, yung niche na ngayon na sinasabi ko, parang kailangan yun eh. And walang nag-take up ng mantle. Wala. And dahil wala na nagte-take up, kumbaga walang qualified na, let me make that clear. Parang walang qualified na nagte-take up ng mantle na yun. And dahil walang qualified, yung mga hindi qualified, ang mga ang nagpepresenta. 'Di ba na hindi naman parang ako nagagawa. Oo, ako diba? nagagawa niyan. Ang nangyayari tuloy, actually hindi naman nila pinipresenta na sila. Ako na lang magiging Jordan Peterson. Hindi. Pero in effect, sila yung naluluklok doon. Kasi yearning yung mga Pinoy na magkaroon tayo ng Jordan Peterson eh. So pag may mga nakita silang parang Jordan Peterson figure na kunwari ito si Bugoy na Koykoy na point out nila as such, baka ito na. Pakinggan natin siya kasi parang Undertake yung itsura nito eh. Exactly. So sila yung ang mangyayari, parang substandard na mga philosophers ang actually hindi lang substandard. Diba? Kumbaga parang twisted yung yung magiging interpretation or they might not be even parang relaying yung Jordan Peterson mga personal na nila yan personal shit na nila yan diba? Yung sila mismo kung ano sila. Kung ano yung kasi may nakikinig na sa akin diba? Baka ako na yung pinapakinggan nila. 'Di ba? Parang nakahanap lang sila ng diskarte kung paano i-deliver yung message na yun. Para ka may kasama sa inuman, bro, na akala mo niyan, may narinig lang. Kasi may tropa akong ganito Chinese siya So, pero nagtatagalog siya, di kagaya ni Alice Go na marunong mag-Mandarin. Tawag dito, meron siyang mahilig siya mag-research actually. So, nag-research siya sa Google. Kaso yung research niya, bro, substandard. Check lang niya yung headline ng study about longevity. Reread lang niya yung headline. Kuwari, Ozempic effective in weight loss. I-read lang yung headline pero hindi babasahin yung buong article. So ngayon, pag nagiinom ako, may prep, effective daw yung Ozempic wala siyang side effects, okay siyang kaysa mag-gym ka. So parang ang pangit tas ikaw correct ko ngayon siya na parang hindi. May rebound effect yung drug na yan. Pag in-stop mo yung use, doble o triple yung weight gain mo. Pag hininto mo yung pag-use. And of course, pag iniinom mo yung Ozempic, meron kang appetite suppression. So, hindi ka kakain. So, pag hindi ka kumain, hindi ka makakapag-build ng muscle, magiging catabolic. Pumayat ka nga, pero pati muscle mo nawala. So, yung mga ganong bagay. So, siya, yung tropa ko na yun na in-check, parang si Bugoy. Na pag may narinig, sasabihin ko, wala na akong pakialam, hindi ko babasahin yung buong article. Kasi nabasa ko yung headline Ozempic face. Diba? Yan. So, yun, parang ganyan. Anyway, speaking of Bugoy na Koykoy, yan. Meron tayong clip
na Shinare ni Nico David. nakita mo. Nakita ko shinare ni Nico David dito eh. Sabi ko, bakit mo shinare Nico David? Well, hindi ko naman siya minessage, pero sabi ni Nico David sa kanyang caption nung shinare niya yung video, hindi raw siya religious na tao, pero may update na rin pala sa Bible. Teka, panoorin muna natin. Sige. Panoorin muna natin. Tingnan natin kung ano. Sige, Nico. Oh, may income pa silang sinabi. Ganitong klaseng income dapat yan. Teka, dito natin. Mali na. Hindi ba dapat ganun sa babae? Kasi yun yung problema dyan. You guys have this whole perspective of how a woman should Pause be. mo muna. Why? Sabi ni Ano? Yung the way magsalita yung babae niyan, very annoying. Kasi, alam mo bro, parang may kakilala akong ganyan eh. Kasi the way, Sino kaya? hindi ko alam, pero parang familiar yung... Yung intonation, no? Parang familiar nga din. Wag mo nang pansin muna. Panoorin mo natin daw. Panoorin mo Hayop na yan eh. Gad eh. Sabi ni Gad eh. Wala kami pala. Hindi mo kami nagsabi nun eh. Hindi kami nagsabi. Ano hindi sabi ni God? Oo nga, sabi nga ni God. Pero ang dami rin namang sinabi ni God. Ulitin natin. Kasi nakakabwisit to pag nagsimula. Hindi ba dapat ganun sa babae? Kasi yun yung problema dyan. You guys have this whole perspective of how a woman should be. Why? Sabi ni Gad eh. Sabi ni Gad eh. Wala kami pala. Hindi mo kami nagsabi nun eh. Hindi kami nagsabi nun. Mga bata. Oo nga, sabi nga ni God. Pero ang dami rin namang sinabi ni God na hindi natin ginagawa. Bakit specific tayo dun? Actually, tama yun. Diba? Diba ba? Yun yung isang dito kay Kinabugoy eh. Kaya why are you invoking God when kumbaga cherry picking eh, 'di ba? Na ang dami mong pwedeng ang daming mga turo ni God na hindi mo isinasabuhay. Like yung tatlong babae niyang hayop siya. Thou shall not commit adultery. Thou shall not covet thy neighbor's wife. Pero itong hayop na kalbong may tattoo sa ulo na to tatlo ang bebot. Tapos kumbaga okay lang naman na hindi niya gawin niya yon, pero wag niyang i-invoke yung God. Kasi madali siyang kumbaga cherry picking niya yung gagawin mo. So bakit yan lang ang sinasabi mo? So dito okay sa iyo. God ang rason mo. Dito kasi, tapos dito sa kabila. Oo. Ay hindi, walang God. Tangina, basta ako 2 joints above. Kasi tangina ka eh. Tuloy pa natin to. Libayanin natin ang kanilang video. Jeff, pwede mo bang i-shotgun si Bugoy na kuy-kuy sa aking babaeng mukbo kasi si Kiki para sa akin? Ayip ka! Bukas mo, Kiki! Ayip kang babae ka! Ate. Pala kang rapper! Biro lang. Actually, meron akong kakilala na gano'n ng ano niya. Pero mabait yun. Pero okay yun. Diba? Pero parang gano'n siya. Parang naulog nung baby niya to. Nung baby siya, parang siya naalog eh. Tuloy muna natin. Tulad ng Marami. Ano ba? Yan lang. Yun lang, di ba? Wala kang alam, hayop ka. Yun lang, di ba? Shotgunin mo siya, Je. Shotgunin mo siya. Wala kang alam. Hindi pala siya handa. Sa sobrang dami, wala kang nasabi. Buwisit ka. Hindi ka handa, ate. Ang daya mo sinasabi. Diba? So, hayop ka. ano siya? Dapat, so, basically, kaya nung unang pinanood ko to, parang anong punto nitong mga ungas na to? Kasi pareha silang walang punto eh. Hindi ko nga alam bakit viral yan eh. Yung gusto kong sabihin kayo na, Je, wala silang expertise doon sa mga pinagsasabi nila. Oo, pero they blurt it out. Oo. Diba? Hindi mo naman kailangan maging super expert sa lahat ng sasabihin mo. Diba? Anyone can say things. Pero if you're gonna blurt out shit. If you're gonna be in this kind of public stage na I suppose wala namang masama. Diba? Kasi nag-uusap lang naman sila eh. Diba? Parang tayo. Para silang salesman lang sa mall. Yun nga lang, they would be subject for scrutiny. Katulad nating mga ungas tayo, diba? Pero okay yan. At least nag-uusap sila. Diba? May exchanging of thoughts. At saka pwede mong, kasi ganito yun eh, free speech advocate tayo eh. So, hindi ako against bad speech sa totoo lang eh. Tama. Kasi bad speech, yung iba kasi sinasabi, bad speech, wag nating payagan yan. Silence them. Silence natin yung bad speech. Hindi ganoon. Tama. Kasi authoritarianism ang kakabagsakan mo nun eh. That's a slippery slope. If there's bad speech, then
counter it with good speech. More speech. Diba? More speech is the answer. Tama. Hindi yung isa-silence mo just because hindi mo gusto yung Kaya sinasabi. So, etong okay yan ginagawa nyo kasi they start conversations. Okay ka above. You can be, kumbaga, hindi bawal maging mali. Bawal mang scam, bawal man loko. Pero kung nagkakamali ka lang talaga na sugal, bawal din mga sugal. Honest mistakes. Bawal. Depende. Pogo. Depende. May mga legal naman na sugal. Ang pogo ba bawal, Actually, hindi pa. Technically, hindi bawal ang pogo. Hindi mo alam. Para kasi Alice Go. Oo. Iba naman yung yung mga criminal activities. Pero yung pogo itself, pinayagan nyo ng PAGCOR, which I think is a mistake. Pero mamaya tayo dyan. Sige. Dito muna tayo. Okay, dito muna tayo. Okay, may discussion sila. Play mo yan. So, tuloy natin to. Okay. Ano ba? Dapat nagko-quiet time ka. Tatagol kita. Go. Girl Even sa power. Bible, si Adam and Eve. Mhm. Iniwalayan din naman siya ni Ano Adam bro? and Eve eh. Adan and Eve? Si Adam. Sino si Adan? Adan. Ginawa niyang Tagalog at saka English. Adan. Si Adan. Pero Adam eh. Oh. Adam, and Eve. okay. I'd give her a pass. Adam. I'd give her a pass. Ang rinig ko, Adan eh. Oh, Adan nga sinabi niya. Adan. Pero Social. ginawa niyang English pronunciation yung Adan. Oh, pero and Eve, kung Adan and Eva pwede, Oo. 'di ba? Adan and Eva. Pero kasi yun ang Tagalog parehas, na bigkas. Pero Okay. Adan and Eve. Tagalog tsaka English. Social siya. Okay. Social siya. Okay lang sa akin. Social Yun din naman eh. Teka, tuloy natin. Iniwalayan siya. Oo, umalis siya, di ba? Even si Lilith, yung una-una. Mhm. Oh, iniwan din siya, di ba? Iniwan ba siya, bro? So even sa Bible, Teka. walang magagawa si God. Hindi. Anong walang magagawa mali. si God? Binanish nga nila ni God yung dalawa sa paraiso, di ba? Oo, teka. Ano ba yung sige, magsalita ka muna, Bakula. Anong nawala? Kasi sinasabi ng babaeng ito na ang pronunciation niya ng Adan ay Adan, umalis daw si Eve. Kumbaga iniwanan daw niya si Adan, si Adan. Tapos wala daw nagawa si God. Ang pagkakaalam ko parang binanquish na dun sa Garden of Eden kasi itong si Eve ay inengganyo si Nailstock si Adan na kumain ng masarap na apple. Yun actually yun ang hindi siya iniwanan, pero sinuway siya. Sinuway siya. Sinuway actually sinuway siya dahil tinukso siya nung ahas. Sabi nung ahas. Oo. Psst, psst, Yung Eve. ahas. Oo. Psst, psst, sino ka? Psst, sabi ni, tikman mo tong prutas, Eve. Masarap to. Sabi kasi ni Adan, bawal daw yan. Sabi niya kay God. Sabi ni God sa kanya. Kaso, huwag ka maniwala doon. Ayaw lang niyang matuto ka dahil pag kumain ka nito, malalaman mo ang lahat. Tama. You're empowered, Eve. Isa kang independent, strong woman. Hindi yun. Hindi yun sinabi. Sinabi yun. No, Tapos sabi niya, yun. nga no. Sige, kakainin ko to. Fight! Feminism! Kailangan matikman ni Aidan itong apple para maging woke na siya. Teka, tignan natin. Well, yun yung kwento. Hindi niya iniwanan kasi magkasama nga sila eh. Magkasama sila. Pinalayas doon sa Pero garden. ituloy muna natin to. Parang binanggit yata niya na kinorek niya yung babae eh. Sige. Galit si God eh. Pero walang nagawa. Pero nagalit si God. Pero kung titignan mo, May nagawa. Mali yung babae doon. May nagawa. Okay. Kasi sinuway siya eh. Galit si God dun. he's so powerful. Diba? Kung titignan mo siya logically, he's so powerful. Yo, ito yung nagawa niya. Malita Yo. na lang na ugali yung babae, diba? Oo nga, ito yung nagawa ni God. Ang parusa niya, lahat nga ng babae hindi masasatisfy. Umaga, Yes. hindi kayo mag-e-enjoy. Kailangan yung mahanap yung lalaking I-correct mo yan. Mali doon, submitan mali nyo yan. para maging masaya ulit kayo. I-correct mo yan. Yan yung parusa niya. Mali yun. Itong mga batang to, kailangan may parusa talaga yung Diyos. Okay, so ito, basahin natin. Okay. Basa! Teka. Versikulo. Teka, hindi bakit? Ayun o, Eve's punishment. Teka. Sa baba. Mali yung window natin. Wait. Ayusin natin. Tayo ay i-debunk natin itong mga kaalaman ng Magsalita ka muna. mga Indio na ito. Teka.
Kasi parang gumagawa siya ng panibagong version ng Bible. Okay, ito. Ina-update nila ang mga nandyan nang nakasulat sa scriptures. At kami naman ay tutulungan namin sila para maitama ang kanilang kamangmangan sa kaparusahan ni Eva. Manatili kayong mga mangmang. Okay. Teka. Ayusin lang natin. We're gonna convert you non-believers into believers. Don't stop believing. Ito yung sabi ng mula sa Genesis 3. Ano sa Tagalog ang Genesis, Je? Ano nga ba? Genesis pa rin eh. It's a chat. Parang Mateo kasi yung Matthew, di ba? Genesis pa rin. Sure? Oh, sa pagkakaalam ko Genesis. Okay, ang sabi. Genesis. To the woman, he said, I will greatly increase the pain of your pregnancy. In pain, you will give birth to children, and your longing will be for your husband, and he will dominate you. Yan yung tama. Ultimately, Eve's punishment was death. Actually, parehas yun sa Oo. Kasi yun ang naging for the wages of sin is death. Kaya kasi nung nasa Garden of Eden sila, walang death. Oo, immortal sila doon. Tama. Pero dahil sinuway nila si God. si Papa, 'di ba? Dahil kay Serpentine. No. So dahil sinuway nila yung Diyos, kumain sila ng forbidden fruit. Ng fruit from the tree of knowledge. Tama ba? Tama. Teka, fruit for tapos dahil doon ay na-banish sila sa Garden of Eden. Tama. At ito kasama itong mga sinabi dito. Pero yung kay Bugoy? Yung pareha silang punishment yung death. Pero dun sa kay Adam and Eve, magkaiba sila. Parang dyan nagsimula yung gender roles eh. Sige. Diba? Itong sa... Yan kay Eve, yan na punishment. Ito yung kay Eve. Kay Adam... Sige. Ito, parang basically, mabubuntis ka at masakit yung pagiging... Yung labor na tinatawag. Tapos, labor. you would need to submit to your husband. Yun ang isang... because he will dominate you. Oo. Siguro dati, dahil dalawa lang sila doon, hindi sila... Parang malaya sila. Parang nagmamahalan lang sila. Equal lang sila, no? Pero yung kay Adam, Genesis punishment for Adam. Gusto so Adam, he said, because you listened to your wife and ate from the tree about which I commanded you, you must not eat of it. Cursed is the ground because of you. Though painful toil, you will eat of it. All the days of your life, it will produce thorns and thistles for you, and you will eat the plants of the field. Parang di yata masyadong grabe. Well, basically, siya, magtatrabaho ka. Oo. Yun ang niyan. Ikaw ay magpaprovide. You will need to toil the land. And magsasaka ka. It will produce thorns and thistles for you. Kumbaga, mahirap magkaroon ng manual labor. Magtatrabaho ka. And magiging magsasaka ka. Ano pa ba? Bible Gateway. What punishment? God banished them from Eden, and their descendants were forced to live the lives of hardship. Ayun. So, magkaiba sila. Diyan nagsimula basically yung gender roles sa biblical sense. 'Di ba na yung babae ang role nila ay mag-bear ng child. Tapos yung lalaki, siya yung magpo-provide. Diba? Pero ang sinasabi nung at sinabi din na you will submit to your husband. Pero because he will dominate you. Pero ang sinasabi dun sa Ugok na podcast, anong sinabi ng lalaki doon na kasama ni Bugoy? Yan lang. Eto. I-debunk lang natin ng konti ha. Teka. I-repeat natin. Kasi yun yung talagang naganap kasi based from facts to, di ba? May mga verses. Biblical lang, gumamit siya ng ganyan, yan din ang gamitin natin. Hindi mo lang sila nag-chat GPT. It doesn't matter kung naniniwala ka dyan sa storya ng Genesis. Pero dahil yan yung ginamit nilang reference, maging gagamitin din precise. Natin yan. No? So, at least know what you're talking about. We will use your own reference against you, mga bugoy. Parusa ni God. Lahat ng babae simula kay Eva, hindi kayo magiging masaya kasi walang niyo si ganun Adam. yun. Shotgun mo, Adje! Walang ganun. Kakasabi lang namin ng talagang legit na facts.
walang ganun. Walang ganun. Hoy! Sino ba yan? Ewan ko kung sino yung tawagin natin siyang ungas. Just Tony. Just Tony. Hype ka, Just For Tony. the record, Just Tony. Para kang batang sa squatters area na nakikipaglaro ng pogs. Panoorin pa ulit natin. Sige. Not really penalty sa amin. Kasi hindi naman namin naramdaman na problema yun eh. Yung journey namin, from the very beginning na in love kami, na nagkaroon ng failed relationship up until now, ang dami naming learnings eh. And we chose our Pwede battle. mo bang i-pause Hindi naman kami, saglit, Je? No. Ito lang kasi for the longest time, alam mo naman kung gano'n ako kahilig dumiskart ng babae. Diba? Simula nung ako'y nagkamulat. Nung ako'y 17 until now na magpo-40 na akong ngayong June. Ito yung exact same shit na women are falling into. Kaya naloloko sila. Tignan mo, hindi man lang niya question yung sagot nung ni Gistoni. Sa halip ay nagsalita rin siya ng kanyang sariling opinion. So parang walang reciprocation ng information. Kumbaga parang, okay, Gistoni, yung pala yung alam mo. Well, ito naman din yung alam ko. At patuloy sila nagbobolahan ngayon. Kita mo ang ginagawa niya. Di ba? Kinikwento na niya yung experience niya na sobrang layo na sa Bible. Di ba? Teka, napakain ako. Ano sinabi niya? Sige. Tungkol dun sa... Kasi yung journey daw niya, masaya naman daw. Oo. So hindi niya daw na experience yung longing na, kumbaga ang sinasabi kasi ni Just Tony, tawag nito na yung parusa. yung parusa niya, hindi siya magiging masaya Kasi walang lalaki. Diba? Kailangan mo ng lalaki, hayop ka. So etong babae naman, sino ba? Si Gwendolyn. Hindi, Gwen na lang. Gwen. Si Gwen. Mukhang maganda si Gwen Si Gwen chicks eh. No, mukhang maganda yung hokbo ni Gwen. Si Gwen naman sabi niya, hindi daw niya kailangan ng ganon kasi masaya naman daw siya. Hindi daw niya na-experience. Sabi ni Gwen, 'di ba? Ikaw just toning hayop ka. Hindi ko na-experience 'yan kasi yung sa journey ko, iba yung experience ko. Hindi naman ako hindi ako malungkot dahil wala akong lalaki, 'di ba? Parang ganoon. Which is kasi mali naman talaga yung premise ni Just Tony. Kaya nga. 'Di ba? Wala namang ganoon talaga. So kaya ako natatawa, Je, kasi imbis na finak-check niya itong si Gistoni, ay parang nag-double down siya. Oo, parang tinanggap niya na lang. Tinanggap na lang niya yung paratang nitong ni Gistoni. Kaya tuloy nagkadaleche-leche ng mga ideas niyo. Oo. Sige, play mo. uy, nagkagusto siya, wali ka na dito. Hindi, ganito ang mini-meaning ni Pudong. Ganito ang ibig sabihin ni Pudong. Pulong. Parang ang Bagay na bagay. Just Tony ka na. Pero bagay yung pulong sa itsura niya at sa kaisipan niya. Oo nga na, sige. Is hindi kayo masatisfy. Sa mga bagay-bagay, masasatisfy lang talaga kayo ng 100% pag nahanap nyo na yung lalaki nyo. Hanggat di nyo pa siya nahahanap, laging nandun kayo sa hindi satisfied na. And that's our ikigai. Alam niyo yung ikigai, di ba? Yung purpose in life. Akala ko If you ikigai. don't have purpose in life, you'll be dead. Yeah. Ang purpose mo Teka. is mag-serve dun sa lalaki. Or mahanap yung lalaki. So At- the at journey is pagsubmitan okay. siya. Yeah. So ngayon, hanggat wala yun, Teka. lagi kayong, yan, kung ano-ano naiisip nyo, nababaliw kayo, mali-mali decision making nyo. Like, I beg to hindi differ. Okay. Sumasagot na si Depende siguro sa babae. Si Just Tony, Sa bro, mga sumasagot nakuha mong pa. babae ngayon. Oo. We're clear-headed Tapos na kami yung mga time. babae. We know what we want. We're very straightforward. Teka, And siguro yung tapusin journey natin. namin look, is tingnan okay. nyo tingnan natin yung reality. Do what we want. Pagdating sa Orbe. satisfaction, talaga kayo ang hindi satisfied eh. Yeah, Why? honestly. Tingnan mo, How will kung- you know? Tingnan nyo kung gaano karaming, Haba pala nito. nung nakaraan, 8 minutes yata. tinanong rin namin 8 yung mga minutes, guests namin, okay, Tingnan paano mo. mo ikikip Alam yung ko. babae? 3 Ang minutes dami nilang lang. sinabi kung Oo. paano ikip Three. yung babae. Para makip lang ang babae, yung mga lalaki kailangan gawin to. Doon pa lang makikita mo na May income pa nga yun eh. may income pa Tangina, silang Diyos, sinabi, tulog ka, ganito sumabat. kasing income dapat yan. Ganito yung looks niya, blah 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 blah, blah kung ano man. Hindi ba dapat ganun sa babae? Tapos na. Okay. Okay. Actually, wala nang nangyari dun sa clip. Wala na. Wala nang sense. Oo nga. Ang nangyari na lang is generalization nitong si Bugoy
na hindi naman niya napatunayan, 'di ba? Hindi niya napatunayan kaya saka itong si Juice ko ay sariwa. Hayop ka, ang pangit ng caption mo, nakalagay sa caption niya, parusa ni God sa mga babae. debunk agad. Debunk agad ang dalawang Sorrento boys eh. So sabi, shot by Pudong, pinanis ka ng above. Above. Babae, oo. pag binaliktad. Oo. So hindi naman sila pinanis actually kasi Parehas silang walang ano eh. Parehas wala sa hulog yung ano nila eh. yung rebat. Ito na lang. Sino ba tong si Gwen? Gwen, Yung mga Kasi kasama yun, mo. yun yung problema dyan you guys. Mag-guest din kayo dito. tama. Yun ang pinakamagandang gawin. Mag-guest kayo dito, Gwen. Sana mapanood mo to. Ayan, yung mga kasama diyang mga ekchi dito sa Sausawan yung babae Podcast. sa gitna, bro, kasi kawawa naman siya, mukhang hindi siya nagsalita. Hindi siya nagsalita, di ba? Well, kung may maisasama pa siya na mas okay, di ba? Itong si Justoni. si Echo na voice. Yun, pwede rin yun. Si Justoni. Si Justoni, Wag na. pwede rin kung gusto niya. Kung gusto ni Kaso Justoni. parang hindi na mapupunta yan. Pero malay mo. Kaya natatawa ako Invitation natin. dito, bro. Ito yung sinasabi ko about dun sa friend ko, sa tropa kong Chinese, sa salesman sa mall. Kung ano-ano mga sinasabi, tapos tinatanggap lang netong mga to. Kung, di ba? Actually, yan yung kasi ito again, wala naman akong bad blood dito kina Bugoy. And again, like I said kanina, okay yun, nag-uusap sila. At least merong mga topics na ganyan. Although, bitin na ako dun sa knowledge na nai-express nila. Lalo na, ang kiniklip out lang ng mga katulad nitong si Jusko ay sariwa. Hindi naman pala original na clip niya yan eh. Kaya nga. Ang kinukuha lang nila yung mga palpak eh. Yung mga pagtatawanan kayo eh. Pero actually pinanood ko yung mga doon sa doon sa channel nila mismo. May mga topics sila, although parang bitin na bitin talaga sa wisdom yung sinasabi nila, and they think na parang ang ang lalim ng mga pinag-uusapan nila and they're delivering parang philosophical nuggets na legit na talagang useful. Kumbaga feeling nila enlightened sila. So parang kailangan kong i-save yung mga kabataang lalaki. So kumbaga parang they're acting the role of somebody like Andrew Tate or Jordan Peterson. Ganon ang hindi ko naman sinasabing kine-claim nilang ganon sila. Pero parang in effect nagkakaroon ng nafe-feel nila yung niche, pero very substandard yung Jordan Peterson. Kumbaga hindi sila qualified to fill that niche. Kasi yearning yung mga kabataan natin about sa mga ganung philosophers. Kaya nga sila nag-viral, bro. Kasi gusto nila magkaroon ng kaalaman eh. Kasi ano yan eh, unang-una yung ang mga nanonood diyan, malamang yung mga late teens, diba, to 25. Yun ang mga 18 to 25, 16 to 25 siguro mga nakikinig diyan. Mga yan eh, mga bata na mga nag-rap sa kalsada. Hindi nila alam kung mga lalaking torpe, 'di ba? Mga lalaking broke, mga lalaking tawag dito, hindi alam ang gagawin, wala pang direksyon sa buhay. Hindi nila alam kung anong course ang kukunin nila, kung anong gagawin nila pagka-graduate. 'Di ba? Walang direksyon. Sila yung matambay. Sila yung mga nanonood niyan. So, again, at saka isa pa, below 25 years old, hindi pa ganun ka-develop yung utak. Hindi pa talagang fully developed ang utak nila. And they fall for these kinds of people. Hindi ko mas sinasabing deliberately inaano nila niloloko sila ni Bugoy. Kulang lang talaga, bitin lang talaga yung kaalaman nila to express these kinds of ideas. And they themselves need more Jordan Peterson knowledge. O kung sa iba ginagawa ko lang poster boy si Jordan Peterson kasi siya yung sikat kasi. Pero kumbaga
bitin na bitin pa sila para Hindi na nga maging lang dive coach kuno. Hindi na nga lang Jordan Peterson, bro. The fact na do your homework, do some research, the fact na kina-quote mo yung Bible na wala kang alam, medyo nakakaya ka, Actually. Diba? Diyos ko po. Kumbaga, let's say hindi ka nakapag-aral, okay, hindi mo fault yun. Pero at least kung may kinote ka, at least dahil kinote mo siya, meron kang knowledge doon sa sinasabi mo. Hindi yung basta quote ka ng quote, tapos pag dumating yung time na question yung quote mo as true or false, makapahiya ka niyan eh. Like, kunwari, yung babae si Gwen, naging, naging chill lang siya, tapos inabsorb lang yung sinasabi ni Just Tony. Pwede niya sana sabihin, teka lang, factual ba yung sinasabi mo, Just Tony? Oo. Nababasa talaga yan. Tapos malamang kinuha nila yung cellphone nila, finact-check nila. Diba? Tapos nakapagbigay siya ng kaalaman kay Just Tony. Kasi kahit ako, bro, palikasalita ako sa'yo, di lang ako basta-basta magsasalita lang ng isang bagay na alam kong bullshit, diba? Kinukuha ko yung chat GPT ko, nag-google ako habang nagsasalita tayo, para alam ko na yung sinasabi ko sa'yo, may source. Oo. Diba? Researched. Totoo. Hindi siya gawa-gawa. Diba? At least may basihan. May basihan. Oo. Hindi yung parang kang bata. Uy, wala ka sa tatay ko. Yung tatay ko nga, dati sa Japan, ito nga pinatay niya 10 hapon eh. Yan yung nakita ko doon. Diba, tingnan ko yung account nila. Nanood ako actually ng isang episode eh. Ang nakita ko, sila, oo lang ng oo dito kay Bugoy. Walang challenge. At least doon sa nakita ko, doon sa napanood ko. Lalo na sa mga clips, may sinasabi siya, oo nga. Ganun talaga yun, bro. Diba? Puro yes, tama ka. Yes, man. Exactly. And itong si Bugoy, siguro sanay siya na nakala niya tama talaga siya. Walang kumukontra sa kanya. Walang kumukontra sa kanya eh. Oo. And dahil walang kumukontra sa kanya, tingin ko pag napasabak dito, halimbawa dito, kausap natin siya, tapos let's say, i-challenge mo siya, tingin ko magkakanda utal-utal to. Kaya nga. Diba? Kaya nga dito sa clip na to, although hindi naman siya challenge ng mga babae, nagmukhang parang ganun kasi walang kumi-question sa ano kay ni Bugoy, di ba? Kaya nga nung nag-i-stutter to si Just Tony, di ba? Siya na yung ako muna. Tapos sumasabat-sabat sa gilid si Just Tony, di ba? Pero totoo niya, wala talaga siyang identity, di ba? Yung identity niya, yung identity ni Bugoy. Ang nangyari kay Bugoy, nung sinabi na, I beg to disagree, nag-generalize na siya. Diba? Ganito kasi yan. Sabi ni God. Ganito kasi kayo. Ganito. At saka isa pa, yung invoking the Bible, do they even believe in the Bible? Number one. Diba? Itong sina Bugoy. Diba? Do you believe in the Bible? Bakit mo ginagawang reference yan? Kasi kung hindi naman sila naniniwala sa Bible, sabi mo, tapos atheist pala siya. Ewan ko, may claim ba siya na atheist siya? Hindi ko alam, pero pero kung let's say atheist ka na invoke mo yung Bible, labo mo. Pero kasi baka iniisip niya, baka halimbawa mga Christians to, mga beautiful ladies na to, baka iniisip niya, pag sinabi ko yung Bible, baka hindi na question yung filosofiya ko. Baka pwedeng ganun yung ni Bugoy, di ba? Parang yung mga bata maliliit, huy! Sabi kasi ni God, ganun. Gilbert? Sabi pa talaga ni God yan? Oo. Sabi ng mami ko, sabi ni God yan eh. Sige nga, Gilbert, tama ka na. Di ba? Parang ganun parang siya si Gilbert. Pupunta ka sa impyerno, Gilbert. Diba? Si Bugoy na koy-koy. Parang siya sa Gilbert ng bata na sinabihan na si God ay magagalit pag ikaw ay nag-swimming. Sa swimming pool nang ikaw ay busog. At dinala yan hanggang nawala siya ng buhok. Anyway, so yun lang naman ang tingin ko dito. Kasi, again, kasi ito, actually dun sa later part ng pinanood natin, kaya, naghihintay ako ng iba pang point eh. Pero wala nang point. Hindi na siya. Hindi ko nga gets kung bakit kinuha tong segment na to eh. Kasi wala namang point. Wala, baka may mga keywords lang na nabanggit like yung Eva God. Adan. Ganun. Tapos parang feeling na si Gwen na bara si Bugoy. Pero actually hindi naman niya binar si Bugoy. Hindi na bara, hindi niya lahat sila walang idea kung anong sasabihin nila. Pinapaliwanag lang niya yung point niya, yung opinion niya. Na hindi niya na ipaliwanag ng tama. Kasi nga sobrang fucked up nung idea nito ni Just Tony na ang parusa daw ng mga babae
hindi na makakayat ng lalaking gusto nila. Parang tama ba yun? Hindi, ang parusa daw ay hindi sila magiging masaya hanggat hindi sila nakahanap nakakaano. na sobrang fucked up, di ba? Okay, bigyan natin ng bigyan natin ng chance si Just Tony na kung ano ang tingin ko na ibig niyang sabihin. Okay, sige. Hindi niya marahil hindi niya lang i-redeem natin. Kayang sabihin kayang express yung idea. Kulang siya sa words sa research. Okay. Although hindi sa hindi kay God galing yun. Kasi binasa nga natin yung parusa exactly dun yung direct na parusa niya sa Bible, 'di ba? Sa Genesis. Pero ang sinasabi niya is ang mga babae, which is tama naman. Pero hindi pero mali yung pagkasabi niya. Mali. Oo. Bible. Pero yung idea kasi is yung meron kasing prevalent na ideas na lumalaganap sa mga kababaihan, yung mga feminism views na telling them that having a career is your goal as a woman, 'di ba? Having a fulfilled career, na maging girl boss ka, 'di ba? Na maging tawag dito, unahin mo yung sarili mong kapakanan. Tapos yung feeling na longing for affection from a man and needing a man in your life is bullshit, na kumbaga you should avoid it kasi it will diminish you as a woman. Hindi lang man, bro, pati a family. Diba? Oh, so kasi yun ang goal mo. Why you gonna get a man para magkaroon kayo ng pamilya. Oo. 'Di ba? So parang madaming nagsasabi sa mga babae, may mga messaging na iisang tabi mo na yan, unahin mo yung sarili mo, unahin mo yung career mo, unahin mo yung bank account mo, unahin mo na maging leader ka. Which is, wala namang masama kung maging leader ang babae, 'di ba? Kasi nangyayari naman talaga yan all throughout history. Although sabi ng pastor namin, kasi God chooses men as leaders. So parang may nagtanong, bakit may kasi presidente nun si Gloria So bakit si Gloria? 'Di ba? Siya yung presidente. May isang question yun. May nagtanong sa parang Sunday namin. Which is a valid question, 'di ba? Tama naman. Ang sabi nung pastor, nagiging leader ang babae pag yung pinili ng Diyos na lalaki umayaw. Kumbaga, he did not stand up to the mantle. So nag-take over ngayon yung babae. So ngayon babae yung kumuha ng pwesto. Tama. Pero yung may pinili yung Diyos na lalaki, pero ayaw niya. Pero nag-chicken out siya for whatever reason. So ngayon yung babae. Pero yung point niya, on her own, the woman on her own cannot be or claim that she is a leader. Kailangan may mag-step down na guy. Yung ba yun? Well, hindi na umabot doon yung explanation. Pero kasi yun ang sinasabi. Kaya sinasabi ng mga pastor, at least dun sa born again, na let's say yung susunod ka, let's say ayaw mo kay Duterte. Oo. 'Di ba? Na parang ayoko diyan Pero sasabihin ng pastor, irespeto mo pa rin. Kasi Diyos ang pumili diyan Pero gets ko yung point mo, bro. Saka point ni pastor, ganito yun Si Lenny Robredo may asawa yan dati. Si the late Jesse Robredo na nasangkot sa isang plane crash. Ngayon, had he been alive, wala tayong makikitang presidente Lenny. Vote Lenny for president kasi may lalaki siya. And ulirang ilaw ng tahanan tong si Lenny, Attorney Lenny Robredo. Kung buhay si Jesse, siya yung mag-i-step up as the president, running president of the Philippines. Pero dahil nga wala siya, kagaya ng sinasabi mo on the pastor, siya yung nag-step up in the absence of the man. Pero medyo malabo pa rin yun kasi hindi pa naman hindi naman choice ni Jesse Robredo mamatay, siyempre, di ba? Kaya nga, pero so malamang hindi rin siya yung kinuha kasi
Pero kung buhay ba si Jessie, tingin mo si Lenny tatakbo? Yan na nga, di ba? Actually, ano nga yun parang on an alternate universe, Digong versus Jessie Robredo. Oh, di ba? Sino mananalo doon? Tapos may conspiracy theory na parang sinadya daw yung pagkamatay ni Jessie. May plot daw. Kasi parang siya yung highest parang sikat siya sa surveys na pwede. Actually, parang ang alam kong issue dyan, kasi ang issue dati parang magiging DILG secretary Si Jessie at kaya si Mar Rojas. Nanalo si Mar Rojas Oo. hindi ko alam kung may kinalaman yun. Di ba? Pinoy era to, di ba? Pinoy era. Oo. Tapos ito pa bro, Corazon. The late great Corazon Aquino. Oo nga no, kasi Diba? namatay si Ninoy. Di ba? Pero had he not been shot sa airport, Siya talaga. siya ang presidente, di ba? Siya talaga. So yun yung sinasabi kong point nung na medyo na parang nga no, may point si Pastor. Pwede nga no. Wala pa akong Kasi dalawa na Oo nga no. wala pa akong nakitang kaya yung kay Gloria Macapagal-Arroyo, ito mo, hindi naman siya hinirang o tumakbong presidente, siya yung vice president. At na-oust si Erap, kaya siya yung nag-step up. Oh. Mind blown, motherfuckers. Oo nga. Di ba, Je? At saka ang sinabi nila, dinaya ni Gloria. Yung poll. Pero kahit dinaya pa niya yun, hindi naman siya magiging presidente kung hindi na-oust yung isa, hindi nakulong No. So, ibig sabihin, the devil is working behind the Philippines. Pastor! Di ba? Hindi kasi, kung gano'n, kasi let's say, kung si Ninoy Aquino dapat ang magi-step up, pinatay siya. Tama. He was gotten rid of. The same thing with Jessie Robredo. Tama. Tapos itong si Erap. itong asawa ni Gloria, wala namang balak. Kaya nga, wala. President yun. Si First Gentleman. Oo, diba? So, sinong si Erap tinanggal din nila, di ba? Si Erap. In-oust siya. Oo. Tapos nag-step up itong si Gloria. Tapos ngayon, nung legit na elections na sinabi, dinaya daw. Oo. Dinaya daw si FPJ. Kaya siya namatay kasi hindi niya makayanan yung stress, di ba? Oo. At namatay din si FPJ. Oo nga, he could have been. Fucked up, man. Diba? Yan bugoy! Ganyan na mag-podcast! Ganyan yung deep dive. Yan ang deep dive. Hindi yung putang ina claim lang kayo ng claim ng mga Bible shit na gawa-gawa lang. Anyway, it's ano na tayo? Oo. 47 minutes na tayo. Ako, I can end with that, Jack. Siguro, let's end with a strong note. Oo. Yun muna. Okay. Diba? Paalam. We are out.